Taking sa flying bomb. Yan, Condor. Oo, at saka itong... From, Oo, yung Yung fourth drum. from gift wrapper. Okay. Pero ilang beses man nilang paulanan ng bomba ang isla, sadyang napakatibay ng El Fraile. Pero nang makuha ng mga Hapon ang bataan, bumagsak din ang Pang korridor. design. Ipa-flat ko sa inyo. At pati ang mga taga-El Fraile, pinwersang sumuko. Bago sumuki yung corridor, nagpaplano na yung officers sa Fort Drum. Some Hindi sila tape. susuko. They will fight to the last ammunition, to the last food. And then, surrender ng ibang bahagi paper. ng Pilipinas, they will continue to fight on. Sabi nga, they Sir? have ammunition to destroy the Japanese. Can they surrender? They have to surrender. Kasi Pentel pen. kung hindi sila surrender, Ito yung guwa ko para kay Pero bago sila Or- sumuko, sinira muna ng mga sundalo Kisha. ang mga kanyon ng Fort Drum para di na Or ito Liza. mapapakinabangan ng iba. So, A similar action takes place on Fort Drum, El Fraile Island in Manila Bay. An LSM and LCM carrying infantry and engineer platoons of the 38th Division head for El Fraile. 1944, natalo sa ikalawang digmaang pandaigdig ang mga Hapon. Bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas para pasupuin ang kalaban. Move quickly down the LSM specially constructed ramp onto the deck of Fort Drum. The men spread out to destroy any jets who might Pantayin lang fire on the natin platoon ito. from concealed position. Pero tulad noon, nahirapan silang pasukin ang mga Hapong nagtatago sa isla. Yung programa ng Amerikano ngayon is how to get inside. Kasi talagang hindi ka makapasok. Ano? So, dalawa yung Ayan. entrances yun sa likod. So, Hindi naman gugupitin sila na ni makapasok sa Auntie, loob. no? Because kung papasok sila dun sa hatches, babarinig sila ng mga Hapon dun sa loob. So, in the end, what did the Americans do? Nag-pump sila ng gasolina sa loob ng Fort Drum. And then talagang seal off nila yung mga air veins. Charges are placed in another van. Troops stand guard over the operation. Fast The forward. engineers Halos isang So, daang ito sundalo na. ang Fast forward na nagtatago sa natin. loob. Pero ang mismong El Fraile, So, hindi sumabot. Kailanman, hindi Ayusin sumuko ang mga natin. konkretong pader nito. Makalipas ang halos 7 dekada, ano na kaya ang basura ng El Fraile ngayon? Sintibay at singgiting pa rin ba ang konkretong isla? Dalawa. And then, syempre, kailangan natin i-salt. Mula sa Ano yun natin? mistulang Kung ano malaking ilalagay warship natin. ang isla ng El Fraile. Pwede din to guys sa Sa likid nito, pagkuha ng di mo aakalain isa pala ito sa pinakamakapangyarihan ng Ayan. panahon ng digmaan. Tapos, ano pa yan? Open sea na ito. Oo. Pwede mo sa banda-banda rin pa, Chinese niya. So lahat yan ang papasok ng mga na barko, sasalakay sa Pilipinas, Oo, yan. titirahin ito. all Oo, yan. So kumbaga ito ang guardian ng dagat. Ipon na. Kaya yung mga barkong dagaan dyan, hindi maaaring yung dagaan ka nun eh. Oo. And then, Di huli ka nun. Yan. Babariling ka na nila. Yeah. Oo. Pero hindi ito napalubog ng mga Hapon. Hindi ka yan pa rin. Hindi mo masisira yun eh. so first, i-tape natin. Kumbaga sa pambundok na ganito. Yung bato. Kung si Tatang Hill tandang-tanda pa ang giting at tibay ng El Fraile, ang marami sa mga taga-Ternate may iba ng pagtingin sa islang ito. Ano naman ang makukuha doon sa Fraile? Yung mga bakal din lang. Ano po yung sinasabi niyong plates doon, sir? Ako, yung bali yung kanyon po doon sa taas, sa tagiliran, yung parang bintana niya. Oo. Yun po yung naka-cover po doon. May bakal po na nakagalaw. Doon sa mismong Ayun, pader sa ng Fraile, may nakabalot ng Bakal po. bakal. Gano'ng kakapal na bakal? Sisering natin. Naalala ko nga po yung Magmamahal ang magkapatid na Jerry at Leon Shaw. Araw-araw sumisisid sila sa paligid ng El Fraile para bakalan ang mga barko na lumubog sa paligid nito. Marami na dito, iba, yung mga sargal lang po. Ano po ito? Ito galing na po sa barko na yung Balik po to?
Dati kuya, kaso lang sa tagal ng panahon, naman eh, na food Ito, na. ano ba ito? Ito yung, Yung pang ganun yan. Oo. Ayon sa magkapatid, maliliit na baka lang daw ang kinukuha nila. May mga malalaking junk shop daw na umentra sa eksena at malalaking bakal na ang kinukuha. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang imahe ng konkretong isla. Kung dati kinatatakutan, ngayon isa na itong malaking bakalan. Magkano bang bentahan ng bakal? more than sa amin. Kuha lang sa amin, 17. Ayun, 17 to 17 per pesos. kilo. Opo. 17 pesos per kilo. Eh kung kunyari yung isang plate na ganun, magkano kang bigat yun? Ay, mabigat po yun. Mga 5 tonelada siguro, bakit yun lang? 5 tonelada isang plate? Kasi mga lapad po yun eh. Tapos ang kapal po, mga megitad dangkal. Tapos ang lapad niya, mga siguro. Ayan. Tapos pag nakita ko yung case niya, 17,000 na. 17,000? siyempre, Opo. Isang tonelada hindi yan mapapatalo. Hindi lang, hindi lang po Natin yung yan mga ang ng safe. baka. Safe. Yeah, Kasama na Jerry at Yonsho, nagdesisyon kami natin. puntahan ang El Fraile. Kasha ba tayo dito? Eh, ilan lang ba capacity nito? Dito Kuya, ilan ang sa kasha dyan? Ay, kaya po yan. Sampu yan. Kaya kaya po bangka eh. electric. Ay, kung masuso, ay sa init. Alam mo, nagkabing experience po. Dahil ang El Fraile Island, nandun siya sa Bukana ng Manila Bay at fronting na siya ng South China Sea, open sea siya. So, ang pinatatakot natin ay yung nagkaroon ng mga malalakas na alon, malalakang mga alon na gabaha yung laki. Baka mamaya masira yung ating bangka o kumampas tayo doon sa mga bato. Tapos pag may natira pang konti, Pero makalipas na ito lang gawin nyo. Kaya kuha kayo ganyan kalaki. Sikitin nyo. Yan. Tapos, Tatanggapin ba nila yung kahoy na upuan? sa amin sa Ayan. pagpasok sa laot. Habang palaki tayo ng palaki doon sa El Fraile Island, Tapos, palaki yung alon. guys, kung magtitip kayo, ganito lang kalipis sa harapan. Aming bangka ang dagat. Bakalan Tapos, lang ganito sa kalaki konkretong sa isla. likod, okay? Imagine nyo na lang, dati at isla lang yan. Wait lang, guys. Amerikano yung doon sa isla. So, mamaya na guys, babu. Bye-bye, alis na kami. Naku,